Ito nga bang San Miguel Beermen ay totoo na kukunin na itong si Kai Balungay mula sa Phoenix at ang magiging kapalit ay si Mawala Tautua. Si Tautua ay matagal ng center ng San Miguel pero mukhang kinakailangan ng kumuha ng bago ng San Miguel Beermen para maging mas maganda yung takbo ng kanilang game. Dalawang sunod na yung talo ng San Miguel at mukhang nakikita na natin na kinakailangan na talaga ng pagbabago dito. Napansin natin doon sa huling laro ng San Miguel Beer, maganda pinakita ni Fajardo, nakat 19 points at 22 rebounds pero kulang sa suporta pagdating sa big men kaya mukhang nangangailangan na sila ng panibagong opsyon. At ito nga si Kai Balungay, yan ang nababagay dito sa San Miguel Beermen. Kung sakasakali, magiging fair nga ba yung Kai Balungay for Mo Tautuan na trade? Sa tingin ko magiging okay naman yan, pero kinakailangan siguro samahan ng first round draft pick ng San Miguel Beermen ito para masiguro na magiging patas yung kanilang laban. Kaya nga kung sakasakali nga naaprubahan ng PBA yung ganitong trade, malamang magiging mas okay na to para dito sa San Miguel. At yan talaga yung inaasahan natin na gagawin nitong SMB ngayon. For example, kung talagang magagawa nila ng paraan at malilipat na itong si Kai Balungay dito sa Beermen, magandang bagay na yan para dito sa kanilang roster. Dahil iba ang laro ni Balungay kumpara dito kay Tautuma, mas athletic ito. At syempre, mas versatile yan. Pwede siyang stretch 4, pwedeng center. Kaya nababagay ito dito sa San Miguel. Kung napapansin niyo yung mga ibang teams, meron na tinatawag na changing of the guard, particular na itong Meralco at itong Magnolia. At siguro dapat nang sumabay ang San Miguel Beermen dyan para hindi sila maiwan. Dahil mukhang nangangailangan na talaga ng panibagong effort itong San Miguel Beer para matiyak na yung kagustuhan nilang manalo pa rin at maging consistent na champion. Kinakailangan talaga na iyan ay mangyari. So mukhang ganito talaga ang magiging sitwasyon ngayon dito sa San Miguel Beermen. Ngayon, ang isa pa na babalita natin, mukhang itong Titan Ultra daw ay nagre-ready na gumawa ng trade dito sa Reynolds Shine Elasto Painters ay kukunin naman nila itong si Kit Datu. Nangangailangan kasi ng big man ngayon itong Titan Ultra, lalo na at nadali ng injury itong si Calvin Abueva at kulang pa sila doon sa mga tinatawag na mga iba pang players na makatutulong sa kanilang roster. Kaya nga mukhang nababagay talaga itong si Calvin Abueva, itong si Kit Datu dito sa Titan Ultra. Pero syempre, para yan ay mangyari, kailangan magbigay din sila ng sulit na kapalit para dito naman kay Coach Cheng Giao. Posible na baka itong si Joshua Monson o kaya naman itong si Chris Kun, yung kanilang rookie, ang ibigay para dito kay Kit Datu. Maraming mahuhusay na players itong Titan Ultra at sigurado na magiging yan ay magandang option para dito sa kanila para madagdagan yung kanilang mga players na magagamit. At syempre kung ikaw naman itong Titan Ultra, gusto mo na sabihin na natin patunayan sa lahat na ikaw talaga ay ready na maglaro para dito at sabihin natin na manalo ng kampiyonato. At kung yan ay magagawa nila, magandang bagay ito para dito sa Titan Ultra, lalo na at gusto nilang masiguro na sila talaga ay magiging independent team. Ever since nung bilin kasi ng Titan Ultra, itong Northport Batang Pier naging tanong na at scrutiny ng mga tao ay sila ba talaga independent. At ito na ang pagkakataon na patunayan yan. Yung pag nag-acquire sila ng isang player katulad ni Kit Datu dito sa Rain or Shine, mapapatunay nila na talaga sila ay ready na lumaban dito sa PBA at handa na nilang gawin ang lahat para sila ay manalo. Dito rin natin masasabi talaga na seryoso itong Titan Ultra dito sa kagustuhan nila na ipakita na sila talaga ang ready na gumawa ng paraan para matiyak na sila ay magiging yung team talaga na lalaban at lalaban dito para masiguro na sila ay mananalo na ng kampiyonato.